mayroon ng resulta at initial findings itong Philippine Center for Investigative Journalism, PCRJ. Okay? Tama, okay? Philippine, ito po yung grupo ng mamamahayag. Okay? Center for Investigative Journalism. Ayan. So, lehitimong for state media. Okay? Na naghahatid lang ng mga balita, vice versa, gobyerno patungo sa mamamayan patungo sa pamahalaan, dahil yan ang trabaho ng lehitimong at tradisyonal na mamamayan. 5 ang mga senador na kailang pinangalanan na di umano ay tumanggap ng donasyon. Yung iba umami na, yung iba hindi pa. Sa mga kontraktor daw nang galing. At tinutukoy dyan ay si Aquino, Binay, Villanueva, Ejercito at saka Escudero na mga senador na kasama rin mga member ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa di umano ay korupsyon o talagang korupsyon dahil may mga ghost project na in-expose ng Pangulo. Peoples of the Philippines money, Peoples of the Philippines ang complainant, Office of the President ang nag-expose, Office of the President at ang Pangulo mismo ang nag-inspeksyon. Kaya talagang nawawala ang pera, nawala ang pera, ibinulsa ang pera ng mga sabwatan, ng mga taga-gobyerno, politiko at mga kontraktor lalo tigit. At yan ay putok na balita talaga. Ngayon, ang donasyon, sabi ng COMELEC, ay normal lang, legal lang. Lalo na kung ito naman ay idineklara. Paano kung hindi idineklara? Ang mahigpit na ipinagbabawal ay yung kontraktor na nagbibigay ng donasyon sa politiko. Kung merong kasalukuyang mga kontrata sa pamahalaan, active yung kailang kontrata sa pamahalaan, tapos nagbigay ng donasyon sa kandidato, yan ay merong conflict of interest. At doon sasabit ang mga politiko o senador o kahit congressman kung sino man. Kasi ongoing po yung pag-iimbestiga ng mga mamamahayag, yung mga Philippine journalists na aktibong kumakalap ng sariling impormasyon. Kasi sa lawak po ng social media, merong kapabilidad at kakayanan ang mga mamamahayag na mag-imbestiga at ihayag kung ano ang resulta ng kailang investigasyon. Kaya nga initially, meron na silang pinangalanan. At dahil dyan, nakataya ang resulta, kredibilidad, kung kapanipaniwala o hindi, ang investigasyong gagawin ng mga senador. Kung saan niya po, yung mga pwedeng tanungin at imbestigahan ay mga membro ng komite na mag-iimbestiga led by Senator Marcoleta ho as chairman ng Blue Ribbon Committee. Anong inyong masasabi dyan? May kasabihan ng araw, lutong Macau, delikado yan. Senator Villanueva at Engineer Alcantara, yun hong na-relieve na engineer ng Bulacan. Matindi pala ang pagkakaibigan nito at matindi rin hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon bilang magkaibigan o kapwa taga-Bulacan dito sa district engineer at ng politiko. Ang nakapagtataka lang, paulit-ulit sa plenaryo, sa mga hearing, sa interview sa media, sabi ni Villanueva wala siyang alam. Hindi niya kilala yung mga taong yan. Hindi siya nakikialam sa mga proyekto. Totally wala daw siyang kinalaman sa mga ghost project, substandard project dyan sa lalawigan ng Bulacan. Na dahilan kung bakit bumabaha, taon-taon binabaha ang mga taga-Bulacan, residential, commercial at mga sakahan o mga farmers. Pero sa kabila po ng paglilinis, paghuhugas kamay ni Senador Villanueva, lutang na lutang naman po ang pag-amin ni Engineer Alcantara na si Senador Villanueva ang tumatawag pa sa kanila at nagtatanong kung magkano daw ang perang kailangan at nagmamadali pang bilisan ang mga ginagawa. So, sa tingin ba nyo nagsisinungaling si Alcantara o nagsasabi ng totoo na siya'y tinatawagan at parang may direkta sila? Katunayan ng mga video at picture na naglabasan, talagang magkasama sila sa inspeksyon, opening ng project, inauguration ng project, pati na yung mga sosyalan, kainan, party at kung ano man, magkakasama sila.
Pero lagi sinasabi ni Villanueva, wala akong alam dyan, wala akong connection dyan, hindi ako nakialam. Wow! Yan ang hirap kay Villanueva, wala naman nagtatanong, defensive eh. Pero ngayon, pumutok na ang balita at mga video, hindi naman may tatago, ganyan na pong kalawak, kalakas ang social media. Video at mga picture ng inyong mga pinagdaanan, kahit na ilang buwan, ilang taon yan, hindi yan nabubura. At malinaw dun po sa mga picture na naglalabasan, ayaw ko nang ipakita sa inyo dahil baka ma-copyright ako. Bawal ho kasing gumamit ng video at picture ng walang pahintulot ang original na kumuha nito. Marami na pong lumabas na magkakasama itong si Engineer Alcantara at Villanueva at yung kanyang pamilya pa, mayroon yatang mayor pa at kapatid o kung anumang relasyon sa kanilang mga ginagawa sa Bulacan. Paano mo ngayon sasabihin, hindi mo kaibigan, hindi mo kakilala, hindi ka nakikialam? Yan ang mahirap. Senador, magpaliwanag ka ng tama. Sumagot ka ng tama. At nang malaman ng tao kung sino nagsisinungaling sa inyo. Ikaw ba o si Alcantara? Na base sa mga record at lumabas na report, lalo na doon sa expose ni Ping Lacson, ito si Alcantara ay talagang siya ang district engineer dyan ho sa mga controversial sa Bulacan. Kaya nga nirelieve na yan. Dinala yata somewhere in southern Tagalog. Ewan ko na nangyari. O ayan na. Nagkabukuhan na talaga. Ano ngayong masasabi dyan? Sunod na ating pag-usapan. Ito, isa pa ito. 80,000 na mga baril ang plano daw bilhin, gustong bilihin ng DILG para sa mga pulis. Pero ang totoong lumalabas ngayon, yung pulis naman, Director General, ay tumanggi. Diyan sa napakalaking at daming baril na yan, nakakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung di ako nagkakamali, ang lumabas 8 billion. Marami na silang pagdidinay, hindi daw totoo yun, pero bakit pumuputok ang balitang ito? At ang isa daw, umano dito, ay yung pagtanggi ni General Torre as PNP Director General diyan sa project na yan, ang isa sa tunay na dahilan kung bakit siya sinibak. Inirekomenda sa Pangulo na tanggalin, pinalabas na mayroong violation sa protocols, regulasyon ng NAPOLCOM, National Police Commission, under ng DILG, doon sa reshuffle na ginawa. Yung pag-reshuffle, hindi naman malaking kasalanan yan eh. SOP yan. Kahit sa opisina, pag may bagong hepe, nagpapalit-palit ng mga taong pinagkakatiwalaan. Yun ang naging ground, kaya siya itinanggal. Sa totoo ba? Kayo naniwala ba kayong yun lang? Alin ang matibay na ebidensya o basihan? Itong idinideny na 80,000 na firearms, 8 bilyong halaga, o yung pagre-reshuffle na mga posibleng dahilan ng pagsibak kay General Torre pagkatapos ng lahat ng kabutihang kanyang ginawa. Ayan, kaya ang aking personal na opinion at analysis sa isyong ito talagang lumalabas at hindi ho mabubura ganong kadali ang hindi pagkakaunawaan ni Secretary Remulla ng DILG, NAPOLCOM at si General Torre na dating PNP chief. Pareho silang nagdidinay, pero ang mga balita ay naglulumiyan at hanggang ngayon nagtatanong, totoo ba ito o hindi? Pinagtatakpan ba ninyo o hindi? At bakit yung pinagtatakpan kung totoo ito? Yan ay pera ng bayan, 8 billion. Hindi masamang magkaroon ng baril ang mga otoridad, especially ang police dahil to serve and protect. So hindi kayo nakaintindihan? Tapos sumantong sa sibakan? Wow! Sinong pinaglololoko ninyo? Taong bayan? Huwag naman. Matatalino ang mga Pilipino.